Muli na namang kinilala ang Sunshine Media Network International ngayong taon. Nasungkit nito ang Best Trusted News Broadcasting Company sa International Awards ng Golden Globe Annual Awards for Business Excellence 2021. Narito ang good news mula kay Paul Montibon. Sa isa pang pagkakataon, muling kinilala ang SMNI o Sunshine Media Network International bilang Best Trusted News Broadcasting Company ngayong taon. Trusted News Broadcasting Company, SMNI News Channel, Sunshine Media Network International. Mga naglalakihang korporasyon, kumpanya at personalidad ang kabilang sa mga pinarangalan ng isa sa pinakaprestihiyosong parangal hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Ngayong taon, ang SMNI na pinamumunuan ng kilalang mangangaral, pilantropo, environmentalist at edukador na si Reverend Dr. Pastor Apollo C. Kibuloy ang nag-iisang media outlet na nakasungkit bilang Best Trusted News Broadcasting Company International Awards. Tunay ngang malayo na ang nararating ng SMNI at lalago pa ito sa larangan ng pamamahayag dahil sa walang halong politika, makatotohanan at hindi nababayar ang paghahatid ng palindasan mang panig ng bansa. Kaya naman, ngayong taon, muling tumanggap ng pagkilala ang Sunshine Media Network International bilang Best Trusted News Broadcasting Company 2021. Ang Golden Globe Annual Awards for Business Excellence ay isang award-giving body para sa mga natatanging korporasyon at personalidad mula sa iba't ibang larangan. Ang pagkilalang ito ay sa pakikipagtulungan ng National Data Research Examiner and Marketing Services Incorporated sa kanilang ika-14 na taong pagdaraos sa pagkilala ng mga prominenteng industriya at personalidad. Kaakibat nito ang inspirasyon sa bawat tao para magpatuloy sa magagandang adhikain, mga gawa, pagtulong sa larangan ng pamamahayag, siyensya, edukasyon at pagnenegosyo. Nito lamang nakaraang linggo, tinanggap rin ng SMNI ang pagkilala ng World Class Philippine Council bilang Most Innovative Multimedia Network sa bansa. Nauna nang ipinangako ng chairman ng SMNI na si Pastor Apollo C. Kibuloy na magiging alternatibong media outlet ang SMNI, katuwang sa tapat at makatotohanang pamamahayag, partikular na sa pag-angat ng kamalayan ng mga Pilipino sa pagbibigay ng malasakit at pagmamahal sa bansa. Isa sa mga awardees at nagsalbing keynote speaker sa nasabing aktibidad na si Senator Sherwin Gatchalian, iginiit na karapat-dapat ngang bigyan ng parangal ang SMNI. Well, first of all, congratulations sa SMNI for being an awardee. Dapat talagang awardan kayo kasi hindi kayo tumigil kahit pandemya eh. No? So, congratulations. And of course, sa lahat ng mga MSMEs na kasama natin, despite the challenges, nakasurvive sila at nandito sila. So, on the way tayo to recovery, let's help each other. Ngayong gabi, December 10, 2021, ay masaya at successful, very much successful ang ating naging event for this night. And I'm very much grateful dumating ang mga ating awardees, ang ating mga guests, especially the SMNI na inaasahan ko talagang sana makadalo. Kasi dahil sa kanila, nakita ko rin yung kanilang programa na sa kanilang ginagawa ay talagang quality at fair. Isa naman sa mga nangungunang programa ngayon ng SMNI ang Laban Kasama ang Bayan na suportado mismo ng chairman na si Pastor Apollo C. Kibuloy na layong bigyan ng babala at kaalaman ang mamayan lalo na sa paghahayag ng kasamaan ng mga komunistang teroristang grupo na CPP, NPA, NDF. Kaya naman bilang bahagi ng nasabing programa, nagpaabot ng pagpapasalamat ang ilang anchors dito para sa butihing pastor. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa chairman ng SMNI, kay Pastor Apollo C. Kibuloy, dahil po sa kanyang guidance and his leadership sa SMNI, kaya po naging most trusted company po, broadcasting media industry, ang SMNI News Channel. Nagpapasalamat din po kami sa Golden Globe Annual Awards for this prestigious award. Makakaasa po kayo ng SMNI po ay magpapatuloy po sa mandato nito na magiging
sa paghahatid ng balita po na excellent, fair, and trusted po na pagbabalita. To our chairman of SMNI, Pastor Apollo C. Kibuloy, sir, maraming salamat po muli sa iyong guidance sa amin dito sa SMNI. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po namin maaabot itong katagumpayan na ito. Para po ito sa inyo at para din po sa ating mga kababayang inyo pong pinaglilingkuran po dito sa SMNI. Dahil ang SMNI po ang totoong boses ng mamamayan. Thank you, Pastor! Samantala mula sa bagong parangal, personal ring nagpaabot ng kanyang papuri ang bayan ni Juan Anchors na sina Jess Aranza at former Senator Juan Ponce Enrile kay Pastor Apollo C. Kibuloy at SMNI. Iginit ni Aranza na naging saksi siya sa mabilis na pag-angat ng SMNI sa maikling panahon lamang. Ako napanood ko, alam mo, Admar, Mang Juan, matagal-tagal na rin ang programang dito sa Bayan ni Juan, dito sa ating DCAR at dito na ngayon sa SMNI na Pang TV. At nakita namin ang growth. Ang nakikita ko parang meteoric yung pagsipa ng itong SMNI. Wala akong halo itong kung anumang bagay. I would like to congratulate SMNI. Unang-una ho, hanga ako sa mga reporters. Hanga rin ako sa iba-ibang bansa na pagkatapos ng report sasabihin in their language. No? At hanga ako kay Pastor sapagkat walang halo itong, not patronizing whatever. Ang akin nakita kasi, parang it's in so short a time na-attain mo ang ganito. It's so amazing. At I'm proud na napatagal na rin kami rito sa istasyon na ito. Hanggang nandito, hanggang buhay kami, ako, dito, siguro, hindi ko sasabihin tatanda kasi matanda na rin kami. Mas tatanda pa rin kami dito. Congratulations, Pastor Kibuloy. Congratulations sa lahat ng mga personnel dito, lahat, sila Admar, lahat kayong lahat. Congratulations. Alam mo, nasa mga tao sa organisasyon yun. Magagaling ang mga tauhan ni Pastor Kibuloy. Yung mga iba dyan kasi nagpapagamit sila kung ano-anong ideolohiya, kung ano-anong mga na nakakasira sa bansa. At yung emosyon nila, yung personal emotion nila, personal drive nila, personal instinct nila is tuned to promote their hatred with some groups, some people, and some events in the country. They cannot get out of it. Tayo naman dito sa SMI, parang neutral. Ang ating guide lang, ang konsensya natin at ang Panginoon. Ang point of order anchors na sina Representative Mike Defensor at Representative Lucy Torres Gomez ay humanga rin sa kabutihan ni Pastor Apollo at buong SMNI dahil sa dedikasyon nila na makapaghatid ng patas na pagbabalita, bagay na dapat itong kilalanin. Ako naman di nagtataka na makakatanggap ang SMNI ng award. Talaga namang napakasipag nyo, MJ. Kahit na anong oras, anong sabihin mo ng bakasyon, talagang walang hinto ang inyong paglabas at pagbalita ng mga problema at nagaganap dito sa ating bansa. So congratulations MJ and to the SMNI family, of course kay Pastor Kibuloy. Congratulations po, Pastor. And I hope that ang SMNI will continue to shine, to do its work, that they all be protected, lahat po na nagtatrabaho, especially during this itong pandemic. And I will continue to support and of course to pray for the SMNI family, for your service to our nation, sa lahat po ng ating mga kababayan na patuloy niyong serbisyo. Congratulations, How nice. I'm very happy to be part of an award-winning na family, no? Naalala ko pa kasi the first time na parang kwentuhan lang namin to ni Kong Mike. We were talking about something else and then he said, "Uy, baka pwede ka naman mag-guest sa radio program nga." And then I said, "Sige." And then here I am now almost every Saturday now. So it's been nice. So thank you to Kong Mike, thank you to Pastor Kibuloy. Like I say nga in our chat group, MJ, it's nice to be able to discuss things freely and amongst friends and all with we may have different opinions or opposing views, but we can all discuss it pleasantly. Na hindi tayo yung magsinagi tayo ba MJ ba naubusan na.
Hindi tayo nagsisigawan. But on Pastor Kibuloy, I haven't had a chance to meet him personally, but through the years, it's been consistent naman what people say about him. He's known to be very, very generous, very helpful. In fact, the fact that he has been able to keep together a whole flock speaks of his leadership, also on how he has been compassionate through the years. So I wish Pastor Kibuloy every success. Sa kabilang banda, nangako ng suporta si Congressman Defensor para kay Pastor Apollo kaugnay sa kinakaharap nitong kaso at paninira sa butihing pastor na anya'y bahagi lamang ng isang political prosecution. Well, alam mo, itong pag-atake kasi kay Pastor Kibuloy, talagang kitang-kita mo kasi si Pastor talagang malinaw yung kanyang pananaw eh. Meron siyang pagtingin, pagka nakikita niya mali, nagsasalita siya, lalo tigit sa mga individual, no, at mga pulisiya. For example, yung NTF elak na is talaga nakikita ko, no, not only si Pastor Kibuloy but even the SMNI natin na mga kasamahan, no, even kami, talaga nagsasalita tungkol dito. And siyempre sa gitna ng ganyan, nagkakaroon ng political persecution. Talagang nagkakaroon ng pagkainggit kay Pastor. May mga nagagalit, may mga gustong siguro gumanti kay Pastor. And ako ang paniwala ko dyan, lahat ng yan, mapagdadaanan ni Pastor Kibuloy yan ng SMNI Group. Wala yan. Mas marami pa akong pinagdaanan sa ganyan. Ako naman simpleng tao lamang. Si Pastor naman Kibuloy at kayong lahat, no, you have all been guided and you've been helping the people. And of course, nandyan tayo at susuporta kami sa SMNI family. Hindi rin lingid sa kaalaman ni dating Senate President Juan Ponce Enrile ang matatag na paninindigan anya ni Pastor Apollo laban sa mga CPP, NPA, NDF na mahigit sa 5 dekada ng pananalasa nito sa bansa. That is the correct stand of a Christian. Hindi, ano ba si Jesus Christ? He suffered, di ba? He stood the suffering to really put across what he stood for. Ganyan ang sinusunod. Dapat ganyan ang dapat sundin na patakaran sa isang organisasyon. Kaya binabati ko ang ating butihing Pastor Kibuloy. Sa huli, naniniwala rin ang veteranong senador ng bansa na tunay na anak ng Diyos si Pastor Apollo at ang lahat ng mga akusasyon laban sa puting pastor ay pawang gawa lamang ng mga kampon ni Satanas. Ang pagkaalam ko kay Pastor Apollo Kibuloy ay talagang alagad ng Diyos. Nagpunta ako doon sa prayer mountain niya, napakaganda ng ginawa niya at parang paraiso. Kaya siyempre sisirain nila yan. Maraming Satanas dito sa mundo natin. Lahat ng mga naninindigan sa katotohanan, yun ang pinaparusahan. Ang ating minamahal na Jesucristo nga ipinako sa krus nung kapanahunan niya. Ano pa kaya? Si Pastor Apollo Kibuloy, isang anak ng Diyos at naninilbihan sa ating Panginoon. Pero yung mga Lucifer, mga Satanas dyan, siyempre lalabanan nila ang kagaya ng ating butihing Pastor Apollo Kibuloy. Kaya binabati ko si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang paninindigan at tibay na lakas ng loob dahil ang sinasagupa niya ang mga alagad ni Satanas.